Shalom, 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 shalom. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat, especially sa mga kapwa ko Katoliko. Kasi excuse me, ang isi-share ko ngayon sa inyo is patungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. So medyo marami-rami akong araw ngayon mailaan sa pag-share ng maraming bagay. At sapagkat just other day, Friday yata ng evening ay na-disgrasya ako. So medyo injured yung left body ko sa upper part. So hindi makapasok. Then kaya nandito muna ako ngayon sa bahay. Mag-share ng mga bagay-bagay na maraming mga bagay patungkol sa ating pananampalatayang Katoliko sa abot ng aking makakaya. Kung sakali man na hindi abot ng aking kaya, na pwede naman natin i-refer sa mga kapatid natin na higit na mas maraming kaalaman patungkol sa ating pananampalataya. At itong ginagawa ko sa TikTok ay it is still a part of Preaching in the Wilderness series, sapagkat ang TikTok ay napakalawak na wilderness, bagamat napakaraming mga tao. Ang subscriber nito ay hindi natin ma-sure kung may manonood or makikinig sa ibabahagi natin, sapagkat ito'y napakalawak at marami sa ngayon sa kasalukuyan ang nagla-live din at nagbabahagi ng maraming bagay, ng mga magagandang content, iba-ibang content. So kaya ito'y part ng Preaching in the Wilderness series, pero ang pinaka-topic ko ay yung patungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. So sa katulad ng sinabi ko, sa abot ng aking makakaya ay ibabahagi ko yung kaalaman ko bilang Katoliko, sapagkat may isang santo nga na nagsabi ay, good morning, Brother Ernesto Calalo. May isang santo na nagsabi, if I cannot defend my Catholic faith, I am not worthy to be called a Catholic. Yun, si Saint Cyprian yata yun, si Saint so parang ganun. Hindi ko matandaan kung sino yung nakakatanda ng mga Katoliko. Paki-comment na lang po. Then dito nga sa TikTok, sa ating kapanahunan ngayon, may sinabi si Saint Paul na time will come, people, ay na ang mga tao balang araw ay mangangalap ng mga taong gusto lamang nila pakikinggan sa ating kasalukuyang panahon. Yung sabi ni Saint Paul. Sabi ni Saint Paul, time will come, people will just choose whom they will listen. So, hindi nakapagtataka na even the preaching, kaya sa panahon natin ngayon, napakaraming mga magagaling na preacher. Kahit sa pangaral na yun ay ang mga tao ay magpipili na rin kung sino yung magaling na preacher. Doon sila magpipili na lang sila. So, time will come, ang mga tao, sinabi ni Saint Paul, hinahanap ko na pipiliin nila kung ano yung gusto nilang pakinggan. So, yun yung mangyayari sa kasalukuyan. Kaya I am not expecting you to listen to me, kasi hindi naman talaga ako kilala. I am not expecting that na may makikinig at manonood sa akin. Ang alam natin sa TikTok, di ba, natural, marami ang views, sapagkat ito'y pag mag-scroll mo minsan, natural, masilip mo.
kaya kung minsan magstay ka, ganun. Pero hindi mo kasi sa ngayon, weekdays ngayon, maraming trabaho. So, I cannot expect. Pero loobin nawa ng Panginoon na yaong makapakinig or manood sa akin, yaong kahit kaunting kaalaman nawa ay maka-impart ako ng kaunting kaalaman patungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Sapagkat sa ngayon ay alam naman natin na sa kasalukuyan ay napakarami na pong mga sekta at denominasyon. Maalaala natin after noong 1054 AD, nung humiwalay ang Orthodox sa atin, ang Orthodox Church, yung halos kung titingnan yung mga simbahan nila, mga churches nila ay they have all the same, we have the same images. Meron tayo yung ibang saints natin ay saints din nila. Noong 1054 AD, umalis ang Orthodox sa atin. At pero from first 1,500 years, ang nag-exist lamang na pananampalataya ay ang ating simbahang Katoliko. As a matter of fact, without the church, without the Catholic Church, we have no Bible today. Sapagkat ang Catholic Church ang nag-compile at nag-canonize kung ano yung mga aklat na maaring isali sa canon ng Scripture. Kaya nga, ang canon ng Scripture natin o ang list of our Bible in our Catholic faith ay 73. Pero kung yung aklat mo ay 66, ay may nag-share ako kanina, hindi ko ba sa mga hindi nakapanood, ay ang aklat ng Protestante ay 66 at sa atin ay 73. Paano nangyari yun? Ang 1609, ang Latin Vulgate, 4th century, ang pinakauna-una ang salin na ginawa ng simbahan through Saint Jerome na sekretary ni Pope Damaso, ay siya yung nag-ipon ng mga aklat ng mga banal na kasulatan, mga aklat ng kasulatan doon sa Jerusalem, nag-stay sa doon sa pinag-aralan niya yung mga wika at then nanirahan siya sa yungib at inipon yung mga kasulatan. Ang dami-dami po mga kasulatan pero ang napili at na-qualify lang as inspired na New Testament scripture ay yung 27 books ng New Testament. Ang Old Testament ay 46 and then ang New Testament is 46. Yes, 46 ang Old Testament natin and then ang New Testament ay 27 kaya meron tayong 73 books sa ating Biblia ng mga Katoliko at ang mga Protestante ay 66 lamang ang kanilang aklat. Paano nangyari ito? Kasi noong ang kauna-unahang King James Version ay meron pang tinatawag na aklat ng Deuterocanonical books. Kapag mayroon kayong Philippine Bible Society na magandang balita Biblia, makikita niyo minsan yan nakapaloob doon sa gitna. Yung 7 aklat niyan na mayroong Maccabees, Tobit, yan, Esther, yata na Greek, Esther na Greek, and then Daniel, Belat Dragon, at si Baruch, yan. Nakapaloob, nakapagitna, pero sa atin, sa Catholic Church, ay nakasali po yan, naka-interspears. Kumbaga, so nakasiksik or nakahalo doon sa ibang aklat ng Old Testament. Hindi po siya pinagitna lamang. So, yan yung na-share ko na kanina, pero daanan na natin ng konti. So, 73 po ang ating aklat ng Biblia ng mga Katoliko.
ang paratang o ang sinasabi ng ating mga kapatid, mga separated brethren natin, na mga protestante, na tayo daw ang nagbawas ng aklat ng Biblia. Paanong tayo ang magbawas? Samantalang tayo ang nag-canonize, nag-compile para magkaroon tayo ng Biblia sa kasalukuyan. Even sa writing ni Martin Luther, ay inamin ko niya yan. Without the Catholic Church, sabi niya, we have no Bible today. Pero, ang nangyari ay itong 7 aklat na ito ay inalis ni Martin Luther sapagkat these books ay may mga kumukontra sa bagong doktrina na kanyang ibinresenta or inintroduce, yung bagong doktrina na introduce na sola fide at sola scriptura, na Bible alone and then faith alone. Samantala, sa entire Bible ay wala kang makikita na sinasabi ng Biblia na dapat Biblia lang ang ating pananampalatayanan. Sapagkat kung tutusin, wala yan sa vocabulary ng mga 1st to 4th century na mga Kristiyano. Sapagkat kahit ng 4th century na ilimbag na mayroon na tayong Biblia, kaya nga noon ay hirap pa rin i-reproduce ang Biblia sapagkat ang nagsusulat lang ng Biblia ay ang mga monghe, mga Catholic monks sa monasteryo. At inaabot sila ng mahabang panahon para matapos ang pagsusulat ng Biblia. So, kaya nga kapag may Biblia noon, yung itong sinasabi nila, sabi ng mga ng mga kapatid nating protestante, ipinagbabawal daw nating ng simbahang Katoliko ang pagbabasa ng Biblia. Hindi po ipinagbabawal sapagkat ang availability ng Biblia noon, mga mayayaman lang ang maaring makapagbili noon kung bibili man sila. At noon, ang original na salin ng Biblia ay nasa Latin. Kung hindi ka nakapag-aral ng Latin, you are not well educated. Iba yung lahi mo. Then how can you understand the Latin language? Then noon, sabi, bakit may mga pictures na nagpapakita? Bakit ito Biblia at kinakadinahan? Kinakadinahan sapagkat nung panahon na yun, magkaroon ka lang ng Biblia para ikaw na yung pinakamayaman sa buong mundo. Then yung pinagpaguran mo, binili mo ng napakamahal, hahayaan mo lang mawala. Di ba? Parang katulad ng ballpen katulad ng ballpen or kaya yung yellow book, yellow pages, yung ballpen sa mga bangko, di ba? May tali kasi ayaw nilang mawala. May tali ang Biblia, tinatalian kasi baka nakawin. Sapagkat ito'y napakamahal. Pinaghirapan itong isulat kamay ng napakahabang panahon, din pababayaan mo lang basta-basta mawala. Kaya hindi totoo na sinasabi na ipinagbabawal ng simbahang Katoliko ang pagbabasa ng Biblia. First and foremost, ang availability, ang isa na yung reason is yung availability of the Bible during the time. Di ba? So, mga monks lang, mga Catholic monks ang nagtsatsaga, nagsulat para magkaroon ng mga Biblia sa mga nababasahin sa mga bawat mga parokya. Then kailan lang ba nagkaroon ng printing press, di ba? Sa Germany na invent ni Gutenberg noong 15th century kung hindi ako nagkakamali. Then kahit nagkaroon na ng printing press during that time, natural kung isa lang yung printing press, hindi naman kaagad-agad ay makaproduce ng marami. And then yung mga tao ay hindi rin naman nakapag-aral, paano sila makaintindi ng Biblia? At mabuti nga siguro kung hindi tayo pinagbasa ng Biblia. Alam mo kung bakit? Yung mga tao nakapagbasa lang ng English at Tagalog na Bible, anong ginawa? Nagtayo sila ng sariling sekta nila at pinapakilala nila na sugo daw sila, propeta daw sila, apostol daw sila.
Ganun ang nangyayari. Meron nga iba, hindi nakapag-aral naman na lang talaga ng theology. Nakapagbasa lang ng Bible na Tagalog at saka English. Abay, nagparehistro na ng sekta niya sa Securities and Exchange Commission. Pero hindi talaga nakapagtapos ng theology. So, ganun ang nangyayari. Dito sa amin, until now, alam nyo ba na meron kaming ino-offer ang simbahan namin, ang parokya namin, or even sa other parishes, may tinatawag na biblical apostolate. May basic training mo yan sa Bible. May basic na pag-aaral para sa mga laiko. Para pagbasa mo, you will not immediately, hindi tayo dapat what we call this, we are not immediately concluding, we are not immediately jumping into the conclusion na kung ano yung nabasa natin, ayun na on, yun na yaon. Parang, to understand the scripture is we must understand it in its entirety. We must understand it in its entirety, sa kanyang kabuuan. Hindi yung, halimbawa, nakapagbasa ka lang na isang verse, then, tingnan mo, talagang mali talaga yung aral ng mga Katoliko. Yun yung sinasabi ng mga pastor. Halimbawa, mag-quote tayo ng example. Sa Exodus chapter 20, verses 1 to 3, kung babasahin nyo dyan, 1 to 4 hanggang 5, tingnan nyo, sinasabi dito na huwag kayong gumawa. Sa English natin, malaki to itong sa English kasi medyo malaki ang titik nito. Buksan nyo yung Bible nyo sa Exodus chapter 20. Ito yung risk or danger kapag wala kang basic training or basic knowledge about the Bible. Kaya nga as much as possible na kung wala kang basic na Bible, huwag kang, kapag magbasa ka man ng Bible, kapag may hindi ka maintindihan, bilang Katoliko, hindi ka pupunta kay Soriano, although si Soriano ay wala na. Si Daniel Rason ang ginagamit nila, is replay pa rin ni Brother Eli, yung ginagamit nila. Kung Katoliko ka, kapag meron kang hindi naintindihan patungkol sa Biblia, hindi ka sa ibang sekta pupunta para magtanong. Parang ano yan eh, parang magtatanong ka kung masarap ba ang Chicken Joy. Magtatanong ka sa manager ng McDo. Masarap ba ang Chicken Joy ng McDo? Anong Jollibee? Doon ka magtatanong sa manager ng McDo. Diba? Parang ganun. May tanong ka patungkol sa pananampalataya mo bilang Katoliko, ay magtanong ka sa Katoliko. Especially today, meron tayong tinatawag na sa Facebook, marami tayong mga Catholic faith defenders na mga magagaling. Si Brother Wendell Talibong, si Brother Father Darwin Gitgano, si Father Abby Arganyosa, si Attorney Maruel Yasos, si Brother Marco Evangelista, si Brother Noedora na dating pastor, Brother Bo Berhelio Gakrama, ang dami. Si Brother Melchor Manalili. Ang dami po ng mga Catholic faith defenders na nasa Facebook ngayon. Ang Radio Veritas ngayon, natural, medyo malaluma na yung radio. Social media na ngayon ang popular. At marami ng mga Catholic faith defenders sa Cebu, ang pinakasikat doon, si Brother Sok Fernandez. Sa Bohol, si Father Darwin Gitgano. Diba? So, marami tayong mapagtatanungan. Actually, online, yung tinatawag na Catholic Answer Live or Catholic.com. I-search nyo Catholic.com. Mga Catholic bloggers that explains our Catholic faith. Diba? So, halimbawa, nagbasa ka, kaya nga, hindi basta-basta, bakit sinasabi ko na hindi basta-basta yung nagbabasa ka na kapag hindi ka nagkaroon ng basic knowledge, wala kang basic na training sa about sa Bible,
ay baka pagbasa mo ng Bible, mag-jump into conclusion ka na kagad. O, tingnan mo. Sasabihin ng pastor, o tingnan mo, naniniwala ka ba? Sasabihin sa ng pastor, naniniwala ka ba ng Biblia ay salita ng Diyos? Oo naman. Pero anyway, alam niyo ba na ang nagtawag ng Biblia na Biblia at salita ng Diyos ay ang Catholic Church? At kung bakit ay may Biblia, because of the Catholic Church. Hindi po siya nahulog sa langit. Parang katulad ng video ni Brother Rex Seminarian. Hindi siya nahulog na parang katulad galing sa langit. Kundi ito'y pinagsikapan na mabuo ng simbahang Katoliko ng napakahabang panahon. Di ba? Halimbawa, nabasa mo yung Exodus chapter 20, verses 1 to 4 or 5. Sabi dito, verse 2, sabi dito, I, the Lord, am your God who brought you out of the land of Egypt, that place of slavery. You shall not have other gods beside me. You shall not carve idols for yourselves in the shape of anything in the sky above, or on the earth below, or in the waters beneath the earth. You shall not bow down before them or worship them, for I, the Lord, your God, am jealous God, inflicting punishment for their fathers' wickedness on the children of those who hate me down to the third and fourth generation. Ang tinutukoy niya is yung paggawa ng mga Diyos-Diyosan. Sino ba yung mga Diyos-Diyosan na nabanggit sa Biblia? Halimbawa si Baal, si Dagon, si Astarte, si Asera. And then, ang background nito ng Exodus, ito yung panahon na they are just napakabago pa nilang umalis sa Egypt. Ang inalisan nila na lugar itong Ehipto ay may napakaraming Diyos at ang daratnan nila na lupain ng Kanaan na muli nilang babalikan na kanilang lupain ay na-occupy na ng mga taong ang mga nanirahan ay may kanya-kanyang Diyos. Ngayon, babasahin sa ito ng pastor, sabi, tingnan mo, pinagbabawal ang imahen. Pero kung titingnan mo yung context at intindihin mo ng maigi, ang ipinagbabawal ay ang mga imahen ng Diyos-Diyosan. Ginambit ko na nga doon si Baal. Ngayon, marami na kami mga debates or mga forum na kapag tinatanong namin, sinasabi nila, ito based on this passage ng Scripture sa Exodus chapter 20, base dito sa pinangahawakan ninyo na pinapambato ninyo sa amin sa Catholic Church, ito ba ay tumutukoy at absolutely prohibiting and considering every images to be considered as idol? Ay yung iba hindi aware, yung hindi nag-iisip muna ba, hindi nag-aral lang mabuti, hindi ginawa yung assignment. Sabi, oo. Okay. Sige, okay. Pagbigyan namin. Okay, ibig sabihin, ang Diyos ang nag-uutos dito sa Exodus chapter 20, then pagdating na Exodus chapter 25, verse 10 to the following, ang Diyos na nagsabing bawal dito sa Exodus chapter 20, dun sa chapter 25, sinabi niya na gumawa si Moses na lang 2 imahe ng cherubim. Pinapalabas mo ngayon na inconsistent ang Diyos. You're accusing Him that God Himself is an idolater. At pabago-bago ang Diyos ng isip. Hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Yung parang sinasabi mo na parang ulyanin ng Diyos. Ganun po ba? Tapos na. Wala na. Basag na kaagad yung argumento nila. Sasabihin nila, hindi. O wag daw yuyukuran. Kasi
hindi na sila nakalusot doon na hindi pala bawal na magkaroon ng ibang imahen, na magkaroon ng mga larawan, at hindi lahat ng larawan ay may tuturing na Diyos-Diyosan. Ang gagamitin nila ngayon, sasabihin nila, kapag niyukuran mo na, ay pagsamba na yan. Ngayon, may mga picture sila na ang kanilang mga ministro ay lumuluhod sa kanilang punong ministro. Ipakita namin. So therefore, in this picture, sinasamba ng mga ministro nyo ang pinaka-executive minister nyo. Diba? Malilito na sila. At isa pa mga kapatid, sa Joshua chapter 7, kung babasahin niyo yung Exodus chapter 25, itong verse 10 to the following, nagpagawa ng 2 imaheng kirubin na ipapatong sa Ark of the Covenant. At nung magawa na ito ng panahon na si Joshua na namatay na si Moses, hindi siya nakatawid sa lupang pangako, sapagkat sa katigasan ng bayang Israel, sa kauhawan nila, naghingi sila ng tubig. Sinabihan siya ni Yahweh na kausapin mong bato at ang bato ay magbubukas at magbibigay ng tubig. Sa yamot ni Moses, instead na kausapin niyang bato, ay pinalo niya ang bato ng 2 beses at bumukas at nagbigay ito ng tubig. Pero yun ang isa sa dahilan kung bakit hindi nakapasok sa lupang pangako si Moses na tanawan nila niya lamang sa malayo. So, etong chapter 25, then si Joshua na ang humalili kay Moses. Then nagawa na yung Ark of the Covenant. Ngayon, ang argumento na nila, kasi hindi na sila makalusot doon patungkol sa imahen, hindi na nila masabi na lahat ng imahen ay Diyos-Diyosan, kasi nagpagawa din pala ng mga imahen ang Panginoon. Maliban doon sa Exodus chapter 25, alalahanin natin na pagdating doon sa Numbers 29, verses 4 to 9, mas masyak ka kasi ang ipinagawa na larawan doon ay larawan ng ahas. Na suminumang tumingala doon ay hindi mamatay sa pagkatuklaw sa ahas, kundi gumaling. Sa Numbers 21, verse 4 to 9, bago tayo pupunta ng Joshua, Numbers 29, verses 4 to 9, yung sabi dito, from Mount Hor, they sent out on the Red Sea road to bypass the land of Edom, but there with patience worn out by the journey, the people complained against God and Moses. Why have you brought us up from Egypt to die in this desert, where there is no food or water? We are disgusted with this rich food. Yung mana at saka reklamo sila sa mana at saka pugo. In punishment, the Lord sent among the people serpents which bit the people so that many of them died. Then the people came to Moses and said, we have sinned in complaining against the Lord, and you pray the Lord to take the serpents from us. So Moses prayed for the people, and the Lord said to Moses, make a seraph and mount it on a pole, and if anyone who has been beaten look at it, he will recover. Moses accordingly made a bronze serpent and mounted in it on a pole, and whenever anyone who had been beaten by a serpent looked at the bronze serpent, he recovered. So mas masahol kasi hindi lang imahe ng kirubin or ng tao ang pinagawa, kundi ang imahe ng ahas. As a matter of fact, ito'y isang reference na binanggit ng ating Panginoong Hesukristo. Sa John chapter 3, verse 14. Basahin natin sa John chapter 3, verse 14.
And just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son Man be lifted up. Ginamit ng Panginoon na reference yung ginawa ni Moses na yung ahas na yun. So hindi pala lahat ng mga larawan ay maituturing na Diyos-Diyosan. Because may mga specific name ang Diyos-Diyosan na binanggit sa Biblia. Pag niniluhuran mo na daw, sinasamba mo na, yun na yung uli natin kanina sinabi. Yung sinabi ko nga sa inyo, pinakita yung ministro nila na nakaluhod sa kanilang punong ministro. Sinamba niyo yung punong ministro niyo. Di nagpaliwanag sila ngayon. Then mayroon nga, may video mismo. Hindi naman natin sinasabi na kapag lumuhod ay pagsamba na. Pero samantala, may una silang video na sinabi na ang pagluhod ay katumbas ang pagsamba nung ipinakita yung video na yon. Then kasunod nila na video binawi. Hindi naman natin sinabi na ang pagluhod ay katumbas na ng pagsamba. Ngayon, sa Joshua chapter 7 verse 6, nung si Joshua na ang naging kahalili ni Moses, nagawa na yung Ark of the Covenant, ay si Joshua at ang bayang Israel ay nagpatira pa doon sa harapan ng Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant na may mga imahen. Hindi ko sa panahon natin ngayon yun. Makikita ng mga kapatid natin, mga protestante, na mga born again. Nako, si Joshua, sinasamba yung 2 kerubin, pati yung baul. Yung baul kasi parang baul yung yung Ark of the Covenant Tapos may 2 kerubin na malaki. Malaki yun. Malaki na covered with gold. Naka-hover over the Ark of the Covenant. Hindi ko sa panahon natin ngayon, nakita ng mga protestante yon, ng mga born again, Katoliko to si Joshua. Sinasamba niya ang imahe ng kerubin. Sa Joshua chapter 7 verse 6, ito. Joshua together with the elders of the Israel rent their garments and lay prostrate before the ark of the Lord until evening. And they threw dust on their heads. Alas, O God, Lord, Joshua prayed, why did you ever allow these people to pass over the Jordan, delivering us into the power of the Amorites, that they might destroy us? Would that we had been content to dwell on the other side of the Jordan. Pray, Lord, what can I say now that Israel has turned its backs to its enemies? Nagpatira pa si Joshua sa harapan ng Ark of the Covenant. Kung sa kapanahunan natin yun ngayon, sasabihin nila, si Joshua, sinamba ang imahe ng kerubin. Di ba? Sinamba. So, maintindihan nyo kung anong ibig sabihin itong Ark of the Covenant kung basahin nyo yung Exodus chapter 25. At isa pa, mga kapatid, kung ang mga imahen ay bawal, yung nagbabawal, lahat ng mga imahen ay pinagbabawal ng Diyos. Bakit ang templo na kanyang pinagawa ay napakaraming imahen? Baka hindi nyo alam yun. Hindi nyo alam yun kung spoon feeding kayo ng verse, talon kayo ng talon ng verse. Pipiliin lang ng pastor yung verse na gusto nyong marinig. Hindi nyo binabasa ng buo ang Biblia at intindihin ng buo. Hindi pwede intindihin ng Biblia na kukuha ka lang ng itong verse na to, the rest, i-neglect mo na. No, that is not the way in understanding on how to understand what is written in the Bible. Sa 1 King chapter 6, alam nyo ba, na itong pinagawa na templo ni Solomon,
na supposed to be si King David ang gagawa, pero hindi siya pinayagan ng Diyos na siyang gagawa. Sapagkat ang bahay, bahay ng dugo ang iyong mga kamay. Mandirigma si David. Your son will build me a temple. At kung babasahin natin yung entire chapter, 1 King chapter 6, kung yung, sa mga nagbabasa ng Biblia, sulat nyo, lista nyo, at i-challenge nyo kayo, try to read that entire chapter ng 1 King. Makikita nyo na lahat ng mga parte ng halos ng templo ay may mga ibayang hilok. Simboy, stop that. Basahin nyo doon. Makikita nyo. So therefore, with that, we can conclude that not all images are prohibited by God, but only the images of those considered as idol. Ano ba yung idol? Katulad ni Baal. Talagang tinatawag nilang Diyos nila si Baal. Sa atin, sa Catholic Church, si San Lorenzo, tinatawag ba nating Diyos Lorenzo, Diyos Sebastian, Diyos Maria, Diyos Jose, Diyos Juan, Diyos Marcos, Diyos Pedro. Are we calling them with that? Ina-address ba natin yung mga santo natin na Diyos? No, they are not, mga kapatid. It's a big difference. Si Baal, pag tinawag talaga nilang Diyos, they really meant it. They called him God. Actually, ano ko na yun. Paulit-ulit na yung topic na to eh. Pero, natural, paulit-ulit din yung akusasyon. Kaya parang paulit-ulit lang din yung ano natin. Paulit-ulit lang din yung ang ginagawa natin na pagsagot sa kanila. Ano pa? Bakit pinoprocession? Yan, procession. Yan nila, procession na naman. Kasi na-corner na sila doon sa imahin, nasagot sila. Patungkol doon sa pagluhod, nasagot sila. So, procession na naman, tatakbuhan nila ngayon. Alam niyo ba yun? Tatakbuhan naman sila sa procession. Hindi nila alam na yung Ark of the Covenant, kung naalaala nyo, na noong bago na natumba yung muog ng Jericho, ay nagmamarch toward for 7 days ang mga Israelita, dala-dala sa unahan ang Ark of the Covenant, may trumpeta pa, nagpapatunog sila sa trumpeta. On the 7th day, inulit nila ulit yun, then sabay-sabay silang nagsigaw at bumagsak yung muog ng Jericho. Pinoprocession nila around the city of Jericho yung Ark of the Covenant. Pati yung Ark of the Covenant. Just other day, senior ko na, inulit ko lang. Hindi ka na tuloy matandaan. Si David. Ito, hanapin ko ha. Sa 2 Samuel chapter 6. Sa 2 Samuel chapter 6, ang title is, kinuha ni David ang kaba ng tipan. Okay? Maliit kasi itong Tagalog ko eh. Ito. Ang background nito ay dadalhin na nila sana sa Jerusalem ang Ark of the Covenant. Kung babasahin niyo yung 2 Samuel chapter 6. Kaso lang yung hinawakan ng mga nagbibit-bit nitong Ark of the Covenant at namatay. Kaya ang ginawa nila natakot dahil dito yun nang malapit 2 Samuel chapter 6 verse 6. Nang malapit na sila sa may giikan ni Nakon
natalisod ang mga baka para hindi bumagsak ang kaba ng tipan, hinawakan ito ni Usa. Nagagalit si Yahweh at siya ay pinarusahan sa ginawang iyon. Noon din namatay si Usa sa tabi ng kaba ng tipan. Dinamdam ni David ang sinapit ni Usa at nagpahanggang ngayon ang dakong iyon ay tinatawag na Perez Osa. Verse 6, dahil dito natakot si David kay Yahweh, sinabi niya, paano ko iingatan ngayon ang kaban? Hindi niya ito mapangahasang dalhin sa lungsod ni David, kaya't doon na niya inihatid sa bahay ni Obed-Edom na taga-Gat. Verse 11, nanatili roong 3 buwan ang kaban at pinagpala ng Diyos o Obed-Edom at ang kanyang sambahayan because of the presence of the ark. Pinagpala ang sambahayan ni Obed-Edom. Yan. Kaya nga tayo ng mga Katoliko, may mga images of saints tayo sa ating bahay. Kasi ang mga santo, they are blessed by the Lord. At kapag ang kasama mo ay pinagpala, siguradong mahawaan ka rin ng pagpapala. Ark of the Covenant, may imahe ng 2 kirubin. Kaya that is why we have also images in our home. Hindi natin sila tinatawag na Diyos. Diyos Lorenzo, Diyos Jose, Diyos Maria. We are not calling them. We are calling them saint, san, santo, banal. Hindi Diyos. Entiende? Muy bien, Señor. Dinala ang kaban sa Jerusalem. Iyon. So may nagbalita kay Haring David na pinagpala ng mabuti ng Diyos si Obed-Edom. Yan. Then dito sa profile ko, tingnan yung profile ko kung sino yung tinutukoy na sa New Covenant. Sa Old Covenant, ito yung tinutukoy na Ark of the Covenant. May laman ng mana, yung tungkod ni Joseph, ni Aaron, and then yung mana, and then yung 10 Commandments. Then tingnan nyo sa profile ko, meron dyan. Kung sa bagong tipan, sino ba yung tinutukoy na bagong Ark of the Covenant? Even sa Revelation, makikita siya sa langit. Tingnan nyo sa profile ko, meron ako dyan. Ang bagong Ark of the Covenant. Sabi dito, kaya kinuha niya ang kaban ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakaka-6 na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban, pinahinto sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang guya, isang pinatabang tupa. Isinuot ni David ang isang linong ipod at nagsayaw sa harapan ni Yahweh. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipa ng mga trompeta nang sila'y papasok na sa lungsod. Na nooy naglulundag at nagsasayaw ay nadungaw ni Mikol na anak ni Saul. Hindi niya ito kinatuwa. Ipinasok sa tuldang kaban ni Yahweh at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David naman muling nagsunog ng mga handog sa harapan ni Yahweh. Sa harapan ni Yahweh, anong ibig sabihin? Doon sa Ark of the Covenant. Because the Ark of the Covenant, it symbolizes the presence of the Lord. Doon sa may harapan ng 2 kirubin. Nagsasayaw si David. Hari, nagsasayaw. Na parang baliw. Kaya ang pinunasan ni Mikol na kanyang asawa na anak ni Haring Saul. Ang unang hari ng Israel. Kaya tuloy si Mikol na baog. Sapagkat hindi kinalugdan ng Diyos ang ginawa ni Mikol sa kay Haring David. Sapagkat yung ginawa ni David ay kinalugdan ng Diyos. Nagsasayaw siya. He left behind his dignity as king para ipakumbaba ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos. Try to imagine, haring ka. Magsasayaw ka. Siguro sa panahon natin ngayon, kapag may protestante, sa panahon natin si Haring David, ginawa ni Haring David, ay, Katoliko to si David, Katoliko. Sinasamba niya yung kirubin, sinasamba niya yung Ark of the Covenant, yung baul, sinasamba niya yung baul. Nagsasayaw-sayaw pa. Naghandog pa ng alay. Nag-insenso pa. What does it mean? Sinamba ni David ang mga imahen. Kung sa panahon natin ngayon, si Haring David,
Sigurado, yari siya sa mga protestante. Yari siya sa mga nagdunong-dunungan ng mga born again. Ganun ang mangyayari kay Haring David. Kawawa si Haring David. Sa 1 King chapter 6, nabasa nyo? Or assignment nyo, basahin nyo. The entire court, almost entire place ng templo na pinagawa ni Yahweh. Na instead si Haring David ang gagawa, ay si Solomon gumawa. Ay puno ng larawan. Then, kung babasahin nyo pa yun, basahin nyo rito sa 1 King chapter 6. Ayan, pinagawa ni Solomon ang templo. Then sa 1 King chapter 8, dinala ang kaba ng tipan sa Ark of the Covenant. Alam niyo ba kung saan nilagay ang Ark of the Covenant na may imahin? Doon sa Holy of Holies. Doon nagsisunog ng insenso. Kaya nga si Zacarias na tatay ni John the Baptist, doon siya sa portion na yun ng Holy of Holies na pipi. Sapagkat hindi siya naniniwala na magkatotoo ang sinabi sa kanya na magkakaroon pa sila ng anak. Doon nakalagay sa Holy of Holies, may imahin. Try to imagine. Tapos doon pa sa harapan ng kaba ng tipan, naghahandog ng insenso. Pag sa panahon natin, sigurado si Zacarias din. Pati si Solomon. Pagbibintangan siya ng mga born again natin, mga kapatid at mga protestante. Katoliko to. Sumasamba sa imahen. Nagsisindi ng insenso sa harapan ng kirubin. Diba? Dinala, then verse 8, chapter 8, dinala ng templo ng kabanang, sa 1 King 2, unang hari, chapter 8. Then, alam nyo ba anong nangyari? Sa 1 King chapter 6, puno ng imahen. Then, pagdating sa 1 King chapter 8 verses 9, 8 verses 10, ito ang nangyari. Ang templo ay napuno ng kaningningan ni Yahweh. Pagkalabas ng mga saserdote, ang templo ay napuno ng ulap, pat hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo ay napuno ng kagilagilalas ng kaningningan ni Yahweh. Yung Shekinah glory of God filled the whole temple. Ngayon, kung yung templo na yon na maraming mga imahen at yun pala ay mga Diyos-Diyosan, ayon sa mga kapatid nating protestante, hindi yun bababaan ng presensya ng Panginoon sapagkat yun ay karumal-dumal. He will not show His Shekinah glory in that temple. Karumal-dumal daming imahen Sa pananaw ng mga born again nating kapatid at protestante, Diyos-Diyosan. Kaya tayo mga Katoliko, doon nakapattern ang ating simbahan sa templo ng mga Israelita. Although ang mga imahen natin is different from their images. Sa kanila, mga kirubin lang. Sa atin, mayroon tayong mga kirubin, din imahen ng mga santo. Halimbawa, imahen ni San Lorenzo Ruiz, ni San Juan Calabria, ni San Pedro Calungsod. Bakit? Sa mga bata at sa mga hindi nakapag-aral, lalo na yung mga teacher na gumagamit ng tinatawag na, what they call this? Mga teacher? Gumagamit ng mas madaling maipaliwanag ang pananampalataya. Meron nga kami dating professor yata dun sa college ko, hindi ko alam sa college o sa high school. Maglagay lang siya ng picture sa harapan ng board. Then we will write everything about that picture. Ang dami ma-produce na kwento about that picture. Ganun mga kapatid. Yung mga magagaling na teacher, ay hindi yun nagsusulat.
Maglalagay lang siya ng isang word. Explain this. Maglalagay lang siya ng picture. Explain this in detail. Everything that you will see and know about this picture. Ito mga kapatid natin protestante, na ito na-share ko na rin to Ulitin na natin ulit, parang unli tayo Kasi alam naman, unli din yung mga kapatid nating mga protestante. So unli din tayo, papatulan natin yung kaanlihan nila. Dirin mo, try to imagine na, noong piyesta ng Nazareno, lagi-lagi yan, nire-recycle yung mga picture na yan. Sa taas yung imahe ng baka, guyang ginto, na sinamba ng mga Israelita. Then sa baba, sabi nila noon, tapos sa baba, ngayon. Kung hindi ka ba namang engot na 100% is na hindi ka nag-iisip at manipulated yung utak mo, oo nga, no? Ihambing mo ang larawan ng baka sa larawan ng Nazareno? Hindi ba tayo nag-iisip doon, mga kapatid? Okay, ilagay natin sa board yung una. Okay, halimbawa, professor ako. Ilagay natin sa board. Okay, class, let us put on the board the picture of the cow. Guyang ginto yun, natural. Okay, write everything about the cow. Gold kasi gold, di ba? Gold, cow, masarap ang karne, mahal ang baka, ginagamit pang araro, malakas ang resistensya sa init. Ano pa ba? Magandang kare-kare. Ano pa ba? Masarap ang tuwalya. Maganda sa pares. Sige, lahat. Any more. Okay, wala na kayo minadagdag. Okay, i-post natin yung imahe ng Nazareno. Ayan, may image ako dyan ng Nazareno. Sa profile ko rin. Ano ang makikita nyo sa imahe ng Nazareno? Ang Nazareno depicting or portraying the suffering servant, the suffering Messiah, for the sake of the salvation of human. For the sake of us, for our salvation. Basahin nyo Isaiah 53. Napaliwanag ko na yan kung bakit may Black Nazareth. Nasa YouTube ko na ngayon. Kahit walang nanonood, pinost ko doon. Simple Catholic pa rin yung pangalan ko doon para sakaling hanapin nyo. All about Black Nazareth or sa Facebook. Pinost ko na yan. Basahin nyo Isaiah chapter 53. Yan yung katuparan na ginampanan ng Panginoong Jesucristo. Nakapasan siya ng cross, di ba? Kasi pinasan ni Jesus Christ ang cross mula sa Jerusalem hanggang Golgotha. Nakadamit siya ng panghari kasi tinatawag siya na hari ng mga Hudyo. Di ba? Kaya nga ang signage niya doon sa harapan, sa uluhan niya is Jesus Nazarenos, Rex Judeum. Bakit itim? Abay binugbog po ng sobra ang Panginoong Jesucristo. At yung ipinutong sa kanya na korona ay nagproduce ng maraming dugo sa kanyang mukha. And because of that, ilang oras niyang nilakad papuntang Golgotha, bugbog sa magdamag. Yung mga bugbog sa kanyang mukha ay nangitim, plus yung dugo na dumaloy sa kanyang mukha ay nangitim. Kaya nga doon sa Station of the Cross, kung maalaala nyo, sa Station of the Cross, may isang station doon na pinahiran ni Veronica ang mukha ng Panginoong Jesucristo. Akala ko during those time, it was a miracle na nag-appear yung mukha ng Panginoong Jesucristo sa towel of Veronica, so Saint Veronica. But it is not. Because yung mga dumaloy na dugo sa mukha ng Panginoon, nung pinahid ni Santa Veronica ang kanyang towel, ay nagmark yung mukha ng Panginoong Jesucristo sa towel. Because of the blood that flows from his head.
Yun. Tapos ihambing mo lang sa baka. Mahiya ka naman. Yan ba? Kapag makita mo ang imahe ng Nazareno, yan ang nakikita mo, Diyos-Diyosan. Hindi mo ba nakikita? Hindi ka ba tinatransport ng mind mo nung panahon na nagsasuffer ang Panginoon habang pinapasan niya ang krus papunta sa Kalbaryo? Basta ang sinasabi, ang dinikta ng pastor mo sa iyo, Diyos-Diyosan. Instead na ang makita mo is ang paghihirap ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Tapos napakawalang hiya mo pa, ikumpara mo pa siya sa baka. Di ka ba nahiya doon? Di ka ba nakukonsensya doon sa ginagawa mo? Kaya nga pati sa mga deboto, kapag nagdi-devotion ka na hindi ka nagbabago ng buhay, baka hindi talaga totoong devotion yung ginagawa mo. Until now, hindi ka pa rin nagbabago, puno ka pa rin ng bisyo. Di ba dapat every time hawakan mo lang yung parte ng imahe ng Nazareno, ay maalaala mo kung gaano kadakila ang pag-iibig ng Diyos sa iyo. Iniaalay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Basahin niyo yung Isaiah chapter 53 para maintindihan niyo kung anong sinasabi. At maintindihan niyo kung gaano kahirap yung dinanas ng Panginoong Jesucristo para sa ating kaligtasan. Diba? So, mga kapatid, yun yung sinasabi ko sa inyo. Ilang beses ko na rin ito sinabi, pero inuulit-ulit ko. Kasi marami mga taong lapastangan. Kaya nga, isa mga challenge sa mga nagdidibusyon. Kasi ang actually, marami mga nagdidibusyon dyan na talagang tahimik lang. Simple lang. Tahimik lang parang si Mark. Mga simple lang, lang ng mga taga-diboto. Na kahit sa malayo, tingin ka lang, makita mo lang yung imahe ng Nazareno, ipalaala sa iyo kung gaano kadakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga di ba sa Holy Week kinakanta yan? Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababatid? Bugtong na anak, di niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa at dumanas ng libong sakit. Oh, purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig ko, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko. Purihin ang ngalan mo, o Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Pasensya na kayo, maganda ako kumanta kapag hindi lang ako paos. Napaos ako kasi yung effect ng impact noong pagkadisgrasya ko ng Friday evening. Kaya masakit pa yung part nitong kaliwa ako sa likod, although wala akong fracture, praise be to God. Kaya marang paos, sumanas yung aking boses. Pero isa pa akong singer. No. I am a part of music ministry at isa akong tenor. Kaso lang, parang base na ako tuloy ngayon kasi napapaos ako. So Friday evening, na-disgrasya pa ako. So kung wala yung concrete barrier ay siguro baka makakapiling ko na si Lord. Pero hindi pa over yung mission ko dito sa mundo. Hindi nasira yung bibig ko, yung mind ko, yung kamay ko at paa. Kaya ito, habang nagpapahinga dito sa bahay, ibinabahagi ko sa inyo ang
patungkol sa aking nalalaman, patungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. So, yun yung hindi nila mapasubalian. At about actually mga kapatid, itong patungkol sa issue ng imahen ay pinipilit nila ito. Gasgas na to, consider na namin to na gasgas, pero kahit gasgas na, ay patuloy pa rin namin sinasagot for the sake of those who are listening na nabubudol. What they call this is yung naiinganyo nila because of these teachings, because of this topic. So, kahit pa ulit-ulit, ulit-ulit din namin, ulit-ulit. Ang kasawa minsan, iba naman. Okay. So, ang dami po mga kapatid. Patungkol si Mayang gasgas na po yan about sa Diyos-Diyosan. Yan nasabi nila ang Diyos-Diyosan. Wala na po yan, hindi na yan makapasa sa debate. Marami na pong mga debate. Hanapin niyo yung mga debate na na sinasabi nila, hindi makatayo yung argumento nila. Si Brother Wendell Talibong, praise the Lord, ang galing niya. Pinagpala si Brother Wendell, talagang minibigyan ng katalinuhan si Brother Wendell Talibong. Si Father Darwin Gidgano, napakabatang pari. At the same time, exorcist pa. Si Father Darwin, hindi siya pwede magsinungaling sa mga pangangaral niya. Kasi during exorcism, isusumbat yan sa kanya ng demonyo. Palayasin mo ako, who you? Pag pinalayas na yung demonyo, who you? You're a liar. Member kita. Kasi sa John chapter 8 verse 44, ang diablo, sabi ng Panginoong Kristo doon sa mga eskriba at Pariseyo, ang diablo ang inyong ama, sapagkat sa simula pa, siya ay nagsisinungaling na at ama ng kasinungalingan sa John chapter 8 verse 44. Ngayon kapag si Father Darwin magsisinungaling, huy, magkakampi tayo. Kaya si Father Darwin, very effective na ginagamit ng Panginoon. Kasi talagang nangangaral siya ng katotohanan. Boldly, nang may tapang. Kaya hindi pwede magsinungaling si Father Darwin sa kanyang pangaral, or else, ibabalik sa kanya ng diablo yan pag mag-exorcise siya ng mga evil spirit. Tatahimik lang evil spirit tapos ngingiti-ngiti. Uy, magkakampi tayo. Ano ka ba? Huwag mo akong palayasin. Who you? We are friends. So, ano mga kapatid? Ang Panginoon, isa pa pangalawa na maaaring i-share ko is, ang Panginoon, nabanggit ko na rin to kasi unli nga eh. Unlimited, ulit-ulitin din natin hanggang sa magsawa sila. Ang Panginoon ay nagtatag ng simbahan, isa. Siguro nakapag-aral naman tayo ng grammar, yung may mga nakapag-aral ng grammar. Sabi doon ng Panginoon sa Matthew chapter 16, sabi niya, upon this rock, I will build my church. Thou art Peter, sabi niya, and upon this rock, I will build my church. Church, anong church? Singular. Anong plural ng church? Churches. Marami. Kasi sinabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church. Basahin sa Bible nyo kung hindi ako nagsasabi ng totoo. Then, pagdating doon sa John chapter 17, doon sa panalangin ng Panginoon sa Gethsemane, na malapit na siya ipako sa krus, di ba? Naisulat ni Saint John doon kasi kasama siya doon sinama siya doon sa Gethsemane, natulog pa nga sila tatlo. Pero na-record niya yung panalangin ng Panginoon. Father, ang sabi ng Panginoon, Father, I pray that they may be one. So ang plano ng Diyos ay isang simbahan. At ang panalangin niya ay pagkakaisa ng kanyang mga sumasampalataya sapagkat nakinig-inita niya na maraming mga tao darating balang araw. At magkanya-kanya, makabasa lang ng Tagalog, English Bible, ay magtatag na ng sariling sekta. Actually, sinyer ko yan kanina.
ng madaling araw, alas 4 hanggang alas 5, nag-share ako. Nananalangin ako, prayer intercessory prayer ako. May nag-comment nagpaliwanag tuloy ako patungkol sa banal na kasulatan at nabanggit itong parte na ito. The Lord did not desire different sect and denomination. He wanted us to be one. Kasi sa John chapter 10, ang may plano lang at panukala na wasakin tayo ay ang diablo. Di ba? So John chapter 10 verse 10, basahin nyo. Buksan nyo sa Biblia nyo, huwag sa Bible app. Do not be, huwag tayo, yun yung lagi ko sinasabi, huwag tayo maging dependent sa Bible app. Let us buy our own Bible. We can afford how many thousands of cellphone, but why we cannot afford Bible? Yung Catholic Bible natin, dati may nagregalo sa akin na kaibigan ko na Bible is, ang word ng Bible is si Ellen. Hello Ellen, baka sakaling mapanood mo ito kasi pupost ko ito sa Facebook at saka sa YouTube. Si Ellen Digit, Gatso Digit, kababayan ko. Siguro natuwa lang sa noon kasi noong panahon na yun, nandun sila sa Tabuk, Saudi Arabia. Nagkaroon ng MERS virus doon. Sa hospital sila nagtatrabaho. Talagang sabi niya, nalungkot ako doon sa sinabi niya. Sabi niya, doon yung mga anak nila, maliliit pa, may MERS virus noon sa hospital sila. Sabi niya, doon sila, parang naiyak ako. Sabi niya, mamatay sila, nandoon sila sa ibang bansa. Pero sa awa ng Diyos, marami siya na-witness ng mga namamatay na pasyente noon during that time. Talagang nag-prayer and fasting talaga ako for them. The Lord, spare mo yung buhay nila. Iligtas mo po sila. Nag-prayer and fasting ako. Siguro mga 3 days na nag-fasting talaga ako, saka nag-prayer. Lord, have mercy on them. And because of that, pinagpala sila ng Panginoon, never sila na-contaminate, pati yung mga anak nila. Then, sa katuwaan na may approval ng asawa niya, pinadala nila ako ng pera, nakabili ako ng Bible na 2,750. Napakaganda na Bible, printed in the United States. So, kung kaya natin magbili ng napakamahaling cellphone, why we cannot afford to buy our own Bible? Why we cannot invest sa Bible, sa Word of God? Di ba? Kasi ito yung ilaw natin, ito yung magiging gabay natin. Sabi nga sa Psalm 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Ngayon sa awa ng Diyos, yung kaibigan ko na, yung kababayan ko na, ando na ngayon sila, the whole family sa Australia. So pinagpala siya. Ganun mga kapatid. Let us not rely on Bible app. Kasi kung minsan parang pwede i-corrupt ang Bible app kasi walang accountability kasi kahit sino-sino na mag-edit or tapos wala siyang katulad nito na may mga nagpumipirma, may mga imprimatur, may mga translator, andito yung mga pangalan at printed na kung anong printing press. Kapag may mali dito, pwede mo i-call out yung kanilang attention. Pero yung Bible app, mahirap. So let us not be contented or let us not be content to Bible app, but let us buy our own Bible. So, patungkol sa imahen, gas-gas na po yan. Then, yung kanina, una natin sinabi, na binawasan natin ang Biblia, sila yung nagbawas. Na-retain natin ang 73 books ng binawasan ni Martin Luther. Yan, na-discuss ko na yung kanina, ipopost ko yun sa Facebook ko at saka sa YouTube, yung video na yun. So, ano ba ang gusto nating i-share? Yung cross, di ba, yung sumikat na babae, sino ba yun? Gangsain, tinawag niyang Gangsain. Actually, pinaliwanag ko rin yan kanina. Yung patungkol sa cross. Kaya kasi lang yun, ulit-ulit na naman. Kaya nga sabi ko sa inyo, 4 lang nakalagay sa screen, 2.
na nakabukas, nakatap yun. Kapag nakatap ang screen, ibig sabihin, talagang willing talaga sila manood. Ang iba dyan, kapag kung sakaling hindi man, nakatap yung screen, hindi mo malalaman kung nanonood ba o hindi. So talagang kaya kinoconsidered ko na preaching in the wilderness series kasi, preaching in the wilderness series kasi, parang nagsasalita ka lang sa hangin, basta lang. Salita ka lang ng salita, then bahala na si Lord. Do your part, the Lord will do the rest. Salita ka lang dyan ng salita. Gawin mo lang yung dapat mong gawin. At least I have done my part. Sabi nga ng 1 Timothy chapter 4. Basahin natin. Sa 1 Timothy chapter 2. Unang Timoteo. Second Timothy, kalawang Timoteo, chapter 2, verses 2, 3, and 4. Mali na ba rin? 2 Timothy chapter 4, verse 2. Ang 1 Timothy 2, 3, and 4, maganda rin yun, i-memorize pala. Pero ito pala, 2 Timothy chapter 4, verse 2. Sabi dito, ipangaral mo ang salita ng Diyos napapanahon man o hindi, hikayatin at pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matyagang pagtuturo. Matyaga daw. Kahit paulit-ulit minsan, tiyagain mo lang. For the sake, actually, alam niyo ba, tinatyaga namin for the sake of those who are yung mga nakikinig or nanonood. Hindi na doon for the sake doon sa kausap namin kasi matitigas na yung ulo nila. Sabi dito, ipangaral mo ang salita ng Diyos mapapanahon man o hindi, hikayatin mo at pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Then verse 3, sapagkat, ito yung hinahanap ko kanina, sapagkat darating ang araw, darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig, mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. So magbipili na yung mga tao. Lalo sa panahon natin ngayon. Marami na mga mangangaral, pipili na sila. Aalis sila sa Catholic Church, then magpipili sila dyan ng mga mangangaral na mga gagaling sa paligid nila. Yung simbahan na ID-aircon, yun yung gusto nila. Yun yung sinasabi ni St. Paul, which is happening today. Diba? Nagkaroon ng katuparan. Chimboy. So, yun mga kapatid. Yun yung katotohanan ngayon, natutupad ito. Okay. So, nagtayo lang pala ang Panginoon ng isang simbahan. At basahin natin doon sa John chapter 10, verse 16. Kung babasahin natin doon, sabi ang Panginoon, di ba, sa Matthew 16, sinabi niya isang simbahan lang. Then, sa John chapter 10, verse 16, ito, minamali ng iba ito. At inaangkop nila sa kanilang sekta, pero basahin natin at hindi. Sa verse 16, mayroon akong ibang tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala pa sa kulungang ito. He's referring to his church. Kinakailangan sila alagaan ko rin, pakikinggan nila ang aking tinig sa gayoy, na maging isa ang kawan at isa ang pastor. Isang kawan lang. The Lord did not desire for many kawan, for many flocks. There will be one flock and one shepherd. Actually, ang ano naman talaga, ang pinaka-shepherd, ang Panginoong Jesucristo. Diba? Sa John chapter 10, nandun din yan, ako ang mabuting pastol. Pero dahilan sa mabuting pastol siya, kung makikita natin, sa John chapter 21, inihabilin niya
ang pangangalaga ng kanyang kawan sa kay San Pedro. Di ba ilang beses siya tinanong, Pedro, mahal mo ba ako? John 21. Opo, alam niyo po, Panginoon, na mahal ko kayo. Pangalagaan mo ang aking mga tupa. Kalawang taong, Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon, alam niyo, mahal ko kayo. Pakanin mo ang aking mga tupa. Pedro, mahal mo ba ako? Alagaan mo ang aking mga tupa. So, because ang Panginoong Jesucristo ay mabuting pastol, bago siya umalis ay pinagkatiwala niya ang kanyang kawan kay San Pedro. Then of course, ipinagkatiwala na kay San Pedro ang kawang ito sa kanyang pag-alis, there must be also another person to take care the flock. Kaya nga, meron tayong apostolic succession, meron tayong papacy, from St. Peter hanggang Pope Francis, meron na tayong 266 popes. Dito sa atin, may kilala tayo, di ba? From sa kanyang ama, hanggang ikatlo na ngayon sa apo. Meron silang ganun, may succession sila, pero tatlo pa lang. Sa atin, yung succession natin, from St. Peter until Pope Francis, ay 266 na. Kasi ang Panginoon ng mabuting pastol, bago siya umalis, ipinagkatiwala niya ang pangalaga sa kanyang tupa kay San Pedro. Then of course, ipinagkatiwala kay San Pedro sa kanya pangalaga ng tupa. He must also appoint another person to take care the flock. Yung susi or authority na ibinigay sa kanya, hindi pwede na ibato niya lang. May obligation is over, binaton niya na yung susi, yung authority. Di ba? Ano sabi doon sa Matthew 16, upon this rock I will build my church, and I will give you the keys of the kingdom. Whatever you will bind here on earth shall be bound in heaven. Whatever you will loose here on earth shall be loosed in heaven. Doon sa Matthew 16 yun, 13 to 18. Oh, 13 to 19. So yung susi, pinasa-pasa, yung authority na yun, since ipinagkatiwala lang naman sa kanya, yung kawan at ang susi, ipinasa-pasa sa mga sumunod sa kanya. That is why until now, we have the 266 Pope from Pope Francis, from St. Peter up to Pope Francis. And that will continue until the final return of the Lord Jesus Christ. Ang sa Hebrew yata yun, sinasabi na ang pinunong pastol ang Panginoong Jesucristo. See? So, ganyan mga kapatid, isa lang ang kawan, isa lang ang simbahan. Kaya nga andun sa Ephesians chapter 4, kaya nga kapag may mga blessing, di ba sa panahon ko minsan ng Easter, may renewal of baptismal promises. After nun ay iwisikan ng tubig ang mga tao, kakantahin yung isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. Kinuha yan, doon yan sa Ephesians chapter 4, verse 5 to 6. Sinabi ng St. Paul, isang kawan, isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon. Isang pananampalataya, hindi kanya-kanyang pananampalataya. Diba, mga kapatid? Oh, ano ba? Kasi it's all about our Catholic faith. Nabanggit ko na yung tungkol sa mga imahen. Natural. Sunod na araw, ulitin ulit yan. Tiyagain na natin. Ganun talaga eh. Tiyagaan lang. Sa second Timothy chapter 4, verse 2 and 3. Matyagang pagtuturo. Talagang matyagang kahit pa ulit-ulit. Kaya salamat na lang ngayon. Marami ng mga Catholic faith defenders. Minsan naasar na rin, dinadaan na rin sa asar yung style. Balikan din nila ng asar yung yung ano nila, yung mga nag-aatake sa atin sa Catholic Church. Ngayon, patungkol naman doon sa binyag,
Actually, topic to all over the lagi yan patungkol sa binyag sa bata. Patungkol sa binyag sa bata. Nakalagay sa Matthew 28:19 Sabi niya, go ye therefore to all nations. Matthew 28:19, the following verses. Go ye therefore to all nations, baptizing them. To all nations, baptizing them. Binyagan ninyo sila. Hindi sinabing except yung mga bata. Binyagan ninyo sila. Walang naka-open close parenthesis, except ang mga bata. Kundi, binyagan ninyo sila. Alam nyo ba yung binyag sa mga Hudyo, for you to become a part of the Jewish people, of the covenant people of God, for you to become a part of the covenant people of God, you need to be circumcised. Alam niyo ba ang mga bata ng mga Hudyo? Wala pa silang kamuwang-muwang. 8 days tutuliin ang bata. Gano'ng kasakit yun? Iyak ang bata. Walang kamuwang-muwang bata. Bakit niyo sinali ako sa Jewish community? Bakit sinali niyo ako sa covenant people of God? Ayoko. Makareklamo bang bata? Hindi. Sa ating mga Kristiyano, ganun din ang mga magulang. May kapangyarihan. They have the authority over their children kung ano yung gusto nila para sa kanilang mga anak. Napipigilan ba natin ang mga magulang? Yun. Pause na ako. Pinapatigil na ako ng asawa ko kasi iba na yung boses ko. Hindi ganito kagana. Boses ko, maganda yung boses ko, parang si Matt Monroe. So hindi nga nakakalam na disgrasya ako, kaya ganito yung boses ko. Affected yung left chest ko, tsaka yung likod, masakit po mga kapatid. That is why wala akong pasok. Kaya nandito ako ngayon sa bahay, sinasamantala ko, nandito ako sa bahay, nagbabahagi ako ng kakayanan ko na maaari kong maibahagi sa inyo patungkol sa ating pananampalataya. So yan. Ang mga bata hindi makatanggi sa Jewish community that they will become a part of the covenant people of God through circumcision after 8 days. Kasi ang mga magulang may authority over their children kung ano yung gusto nila na ikabubuti ng kanilang mga anak. Kaya nga yung kapatid ko dati sa Mindanao, yung mga pamangkin ko, sana kung mapanood nyo itong video na to, nalala ko na 2 anak niya ay ang laki na, wala pang binyag. Sabi niya, lagi nagkakasakit, laging paulit-ulit yung sakit. So naawa ako, nag-ipon ako ng pera para magpadala doon sa Mindanao para mapabinyagan yung 2 pamangkin ko. Then sabi ng kapatid ko, sabi niya, after mabinyagan, hindi na po katulad ng dati na maya-maya nagkakasakit sila. Bakit ganun? Kasi ang binyag ay pakikisa sa kamatayan ng Panginoon. Sa Romans chapter 6, basahin niyo doon, andun yan. Kaya nga, pag kinwestiyon nila, bakit? Yung magnanakaw sa tabi ng krus, hindi nabinyagan. Yes, hindi siya nabinyagan. But he was actually halos kasabay na namatay. Nabinyagan siya through the shed blood of Christ. Kasi ang Romans chapter 6, ang binyag ay tanda ng ating pakikiisa sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Yung magnanakaw, hindi siya nabinyagan, pero actual siyang nakaisa ng Panginoong Jesucristo sa kanyang kamatayan sa krus. Kaya hindi niyo pwede question yun. Kaya nga, yung mga anak ninyo, pinapabinyagan, then after na meron sila na sa age of reason nila, meron silang confirmation. Iko-confirm na nila or sila na yung maghangad na i-confirm sila para pagtibayin yung kanilang binyag na ina-acknowledge nila na sila na mismo ang sasagot sa kanilang pananampalataya. Sa John chapter 3, di ba? Except a man, maliban na ang tao ay maipanganak na muli.
Actually, ang salita doon sa John 3:5. John chapter 3 verse 5 is anoten. Yung term na anoten is from above, hindi again. Ang nagsabi lang nung na again is si Nicodemo. Ang sabi doon, anoten, born from above. Unless a man is born from above, he will not enter the kingdom of God. Ngayon, generic term yun ang ginamit, man. Ang bata, hindi ba tao? Hindi yan sila tao, hayop pa yan kasi bata pa. Ganun ba yun? Nasabi doon sa John chapter 3 verse 3, di ba? Except a man be born from above, hindi born again. Kasi yung term na born again, si Nicodemo yun. Misinterpretation, mali yung kaisipan ni Nicodemo. Kaya ang term doon, born from above, anoten, sa Greek. So, ang bata ba, hindi tao? Tao pala. Tao po. Sige. So, therefore, there is no question that the child must be baptized. Because sila man din ay dapat makaisa ng Panginoon sa kamatayan ng Panginoon ayon sa Romans chapter 6 at sa John chapter 3. Na unless a man be born from above, they cannot see and enter the kingdom of God. Wala pa naman daw kasalanan yung mga bata. May yung sinasabi sa Psalm 51 verse 5. Sabi ni David, even my mother conceived me. Sabi niya, ako'y makasalanan na bago pa man iluwal. Sapagkat na-contaminate tayo sa kasalanan ng una nating mga magulang. Diba doon sa 1 Corinthians chapter 15 kung paano pumasok ang kasalanan sa pamagitan ng isang tao. Ganun din naman, mapawalang sala tayo dahil sa ating Panginoon Kristo. How makiisa tayo sa kamatayan ng Panginoon Kristo through baptism. So na-impute or naisalin sa atin sa 1 Corinthians chapter 15, basahin niyo doon kung paano dahilan sa kasalanan ng mga tao ay pumasok ang kamatayan sa sanlibutan. Gayon din naman sa kapamagitan ng Panginoon Kristo ay napawalang sala tayo. In what way makiisa tayo sa kamatayan ng Panginoon through baptism, katulad ng pinaliwanag ng St. Paul sa Romans chapter 6. Ganon. Kaya bakit may baptism? Kaya nga, di ba? Nagre-rejoice ka kasi nagiging, meron nga, welcome to the Christian world. Sa daigdig ng mga Kristiyano. Bakit? Nagiging bahagi ka, na-initiate ka, na-baptize ka. Kaya nga, di ba, sa mga fraternity, ang baptism is initiation. Na-baptize ka, na-initiate ka. Naisalin ka sa paghahari ng Diyos. Kung paano mga Jewish, ang batang walang kamuang-muang tuliin, 8 days, try to imagine. Kayo, may gumawa na ba dito sa atin? 8 days, tuliin yung bata. Para lang maging bahagi ng covenant people of God. Diba? Kasi noong panahon nung Passover, kapag hindi tuli, kailangan kung walang dugo ang bahay, matadaanan, mamatay sila. So yung kapag tuli ka, kapag patulo ka ng dugo, nasakop ka dun sa covenant. Ganon din, yung covenant natin nasakop. Sa binyag tayo rin ay nakiisa, nasakop din sa covenant ng Panginoon. Kaya nga, nung itinigis niya ang kanyang dugo, doon sa Last Supper, di ba? Sabi niya, this is the new and eternal covenant of my blood. So, ang baptism ay nakikiisa tayo sa kamatayan niya. At tuwing dadalo tayo ng banal na misa, nakikibahagi tayo sa kamatayan niya, inaalaala natin, sinasariwa natin. Di ba? The sacrifice of the Lord fulfilled in Calvary, anticipated in the Last Supper before His death, and then made present for us
during and every time we attend the Holy Mass. Yan mga kapatid. So, nasunod ulit, ganito ulit. Kasi only yung mga kapatid natin na mga born again, na mga protestante, kaya po ulit-ulit lang din yung explanation natin. So medyo, kung talaga yung boses ko si effect ng yung disgrasya ko, hindi talaga ganito yung boses ko, maganda boses ko eh. Tenor ako eh. Member ako ng choir. Para ako si Matt Monroe. Joke, natural joke. So yan lang siguro i-share ko muna for the meantime. Pinapatigil na ako ng asawa ko, nag-work from home siya dahil nga doon sa nangyari sa akin. So nag-work from home siya ngayon. So kaya nakyat niya ako dito, sabi niya, tumingil ka na, ang boses mo. Narinig niya yung boses ko sa baba, hindi na maganda kasi alam niya hindi ganito yung boses ko. Maganda yung boses ko mga kapatid. So pinapatigil niya ako, pinapapahinga niya ako para bumalik yung kagandahan ng boses ko, loobin ng Panginoon na wag mawala yung boses ko. Kapag mawala, mission over mga kapatid. Sabi ko nga nung linggo sabi ko kung nawala yung boses ko talagang na lang ako talaga, na lang ako sa contemplative prayer. Yung tahimik lang, no? Mananalangin ka in your mind na lang kasi hindi mo na magamit yung boses mo. Pero loobin nawa ng Panginoon na wag niya alisin yung boses ko. Para at least kahit paano, kahit paulit-ulit yung akusasyon sa atin ng mga kapatid natin sa ibang sekta, loobin nawa, bigyan tayo ng Panginoon ng katsagaan na ulit-ulitin din natin yung sagot sa kanila hanggang sila na yung manawa at magbalik sila sa simbahang Katoliko. So maybe, shalom latis bali ng mga kapatid. At maraming salamat po sa mga dumaan, sa mga nag-like, umabot ng 1,000 pero hindi ko alam kung lahat ba yan ay 1,000 talaga, yung bawat isang like lang. Pero yung iba, kung minsan sa katubaan nila, i-flood like na, flood like ka nila. Then, yung makikita mo rito, kapag tinouch yung screen, makikita mo kung ilang dinanood. Then, yung iba naman, pagdadaan lang sila kahit hindi mo malalaman kung nanonood ba sila. Pero alam mo na maraming guminsan sisilip. Loobin nawa ng Panginoon na kahit doon sa portion lang na yun, nila napapanood yung pagsasalita natin, loobin nawa ng Panginoon na ito'y titimo din sa kanilang mga puso at ma-realize nila ang patungkol, ang katotohanan patungkol sa ating pananampalataya. And I challenge you, kung may katanungan kayo, marami tayong mga kapatid na mga galing, pumunta po kayo sa Facebook, sa Punto por Punto, o kay Brother Wendell Talibong, or kay Brother Noedora, yung dating pastor, or sa mga Catholic Faith Defenders, meron po akong katanungan na hindi ko masyado maging tapat lang po kayo. Iwasan na natin yung pagsisinungaling kasi ang pagsisinungaling po ay hindi po yan gawain ng Panginoon, kundi yan ay gawain ng Diablo. John 8:44. Kaya mag-ingat po tayo. So maybe that is by now. Shalom. And may God bless us all and continue to protect us and bless us. And financially, materially, physically, and spiritually, including all our loved ones and all our possessions. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. May God bless us all. Thank you sa mga Rowela Harcia, Ray Sarne, Gloria Zamora, Escribano, Rosbertayes. So, may God bless you all mga kapatid.